Pinaiimbestigahan ng isang kongresista ang sitwasyon sa Negros Island region matapos maapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji III na patuloy nilang susuportahan ang mga biktima ng mga kalamidad. Yan ang ulat ni Melales Moras. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji III na patuloy nilang tutulungan ang mga naapektuhan ng magkasunod na bagyong Tino at Uwan. Ayon sa House Leader, hindi lamang sa paggawa ng batas na susukat ang kanilang tungkulin, kundi sa pagpapakita ng malasakit at pagbibigay ng bagong pag-asa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Ang buong Kongreso ay handang makipagtulungan sa inyong mga kinatawan upang maghatid ng agarang tulong at sa lahat ng mga pangangailangan. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, mahalaga ring mapanagot ang mga dawit sa anomalya sa flood control projects, illegal na pagmimina at iba pang krimeng pangkalikasan para na rin hindi na ito maulit pa. Ngayong National Environmental Awareness Month, hindi na lamang kamalayan ang kailangan sa usapin ng kalikasan at kapaligiran. Ang kailangan natin ngayon ay paniningil at pananagutan. Si House Assistant Majority Leader Javi Benitez naghain na rin ng House Resolution No. 432 na nagtutulak na maimbestigahan ang estado ng climate risk and vulnerability ng Negros Island region na isa sa mga lubos na naapektuhan ng bagyong Tino kamakailan. Sabi ni Benitez, sustainable solutions ang kailangan para mapaigting pa ang pagtugon ng gobyerno sa mga sakuna. Sa ngayon, isa naman sa mga humaharap sa matinding kritisismo si Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil sa kanyang naging biyahe sa London, United Kingdom kamakailan. Pero gate ni Frasco, maling akala lamang ang naging basihan ng reklamo sa kanya sa ombudsman dahil authorized official mission ang kanyang ginawa. Aprobado rin daw ito ng liderato ng Kamara at kahit pa official trip, wala namang kaba ng bayan na ginamit dito dahil siya mismo ang gumastos. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.